Ang Kaban ng Bayan. Sa lalawigan ng Masaganang Bayan, may dalawang magpinsan na kilalang-kilala sa larangan ng politika, sina Tambaloslos at Bangag. Lumaki silang magkasama at nangakong paglilingkuran ang kanilang mga kababayan ng may katapatan at dangal. Noong una, tunay ang kanilang hangarin. Nagtulungan sila sa pagpapatayo ng mga paaralan, kalsada, at mga programang pangkabuhayan. Dahil dito, minahal sila ng mga tao at kapwa na halal sa matataas na posisyon sa pamahalaan. Ngunit habang lumalaki ang pondo ng bayan, unti-unting nagbago ang kanilang mga puso. Isang araw, napansin ni Bangag na lumalaki ang kaban ng bayan dahil sa mga bagong proyekto at buwis. Napakalaki ng pondong ito, bulong niya sa sarili. Kung kaunti lamang ang mapunta sa akin, hindi naman mapapansin. Hindi niya alam na ganoon din ang iniisip ni Tambaloslos. Palihim na nagsimulang kumuha ng pera si Tambaloslos mula sa iba't ibang proyekto. Nagpatayo siya ng mga lihim na ari-arian at nagkamal ng kayamanan. Samantala, si Bangag naman ay gumamit ng mga peking kontrata upang makakuha rin ng malaking bahagi ng pondo. Sa simula ay walang nakahalata. Ngunit habang lumalaki ang kanilang kinukuha, nagsimulang mabawasan ang pondong para sana sa mga mamamayan. Natigil ang ilang proyekto at dumami ang mga reklamo. Hindi nagtagal, natuklasan ni Bangag ang mga lihim na gawain ng kanyang pinsan. Ikaw pala ang kumakamkam sa kaban ng bayan. Galit niyang sigaw. Ngumisi si Tambaloslos. At ano naman ang tawag sa ginagawa mo? Hindi ka rin malinis, pinsan. Mula noon ay naging magkaaway sila. Araw-araw silang nagbabatuhan ng paratang sa mga pahayagan, radyo, at telebisyon. Ang dating pagkakaibigan ay napalitan ng matinding galit. Nahati rin ang kanilang mga taga-suporta. Ang buong lalawigan ay nabalot ng tensyon at kaguluhan. Isang gabi, nagkita silang dalawa sa lumang gusali ng munisipyo kung saan nakatago ang mga dokumentong maaaring maglantad sa kanilang mga lihim. Dapat mawala ka na upang manatili ang aking kapangyarihan. Sigaw ni Tambaloslos. Hindi ako papayag. Ikaw ang dapat managot. Sigaw naman ni Bangag. Nauwi ang kanilang pagtatalo sa marahas na komprontasyon. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan at galit, nagkaroon ng trahedya. Pareho silang nagtamo ng malulubhang pinsala at kapwa nasawi bago pa man dumating ang saklolo. Kinabukasan, nabalot ng lungkot ang buong lalawigan. Lumabas ang katotohanan tungkol sa kanilang mga lihim na gawain at napatunayang pareho silang nagpabiye sa kanilang tungkulin para sa pansariling kapakinabangan. Habang nakatingin ang mga tao sa gusaling minsang naging sentro ng kanilang kapangyarihan, nagsalita ang isang matandang guro. Kapag ang pinuno ay naging alipin ng kasakiman, hindi lamang siya ang bumabagsak. Kasama niyang bumabagsak ang bayan. Mula noon, nagsilbing babala ang kwento ni Tambaloslos at Bangag. Natutunan ng mga mamamayan na ang tunay na leader ay hindi ang pinakamayaman o pinakamakapangyarihan, kundi ang tapat na naglilingkod para sa kapakanan ng lahat. Aral, ang kasakiman sa pera at kapangyarihan ay maaaring magdulot ng pagkawasak ng pagkakaibigan, pamilya, at maging ng sariling buhay. Walang nagtatagumpay kapag ang kabutihang panlahat ay isinasakripisyo para sa pansariling interes. Ito ay isang kathang-isip na kwentong may aral tungkol sa kasakiman, kapangyarihan, at pananagutan sa paglilingkod bayan.